Magandang araw sa inyo, mga kapwa ko pusong nagmamahal at nasasaktan. Handa na ba kayong pakinggan ang isang kwentong magpapaalala sa atin na kung minsan, ang pinakamalalim na sugat ay nagmumula sa mga taong minsan nating tinawag na mundo? Sabi nila, ang katahimikan daw ay tanda ng pagsuko. Ngunit paano kung ang pananahimik ay siya palang paghahanda para sa pinakamatinding pagbabalik? Samahan ninyo ako sa kwento ni Amihan, isang babaeng sinubok ng mapait na pag-ibig at ating alamin kung ang paghihiganti nga ba ang pinakamatamis na tagumpay. Niyakap ni Amihan nang mahigpit ang kanyang anak, si Sinag. Sa maliit at malamig na silid na yon, ang tanging maririnig niya ay ang mahimbing na paghinga ng sanggol at ang mahinang ugong ng aircon. Ngunit sa labas ng pinto, may ibang mundo. Isang mundong puno ng tawanan, masayang tugtugin at mga boses ng mga taong dapat sana ay pamilya niya. Mula sa kinauupuan niyang silyon, tanaw niya ang siwang sa ilalim ng pinto. Aninag niya ang mga aninong nagdaraan. At sa lahat ng ingay na yon, isa lang ang tumatagos sa kanyang puso na parang punyal. Ang halakhak ng kanyang asawa. Ang halakhak ni Lino. Hindi ito para sa kanya. Ang tawa ni Lino ay para kay Clara. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Amihan, dumaloy sa kanyang pisngi at tumulo sa kumot na bumabalot kay Sinag. Agad niya itong pinunasan, takot na mabasa ang kanyang munting anghel. Si Sinag ang kanyang tanging liwanag sa madilim na bahay na ito. Ang tanging dahilan kung bakit siya nagtitiis. Naalala niya ang mga pangako ni Lino sa kanya sa ilalim ng puno ng mangga sa kanilang probinsya. Ami, hindi ko kailangan ng kayamanan. Ikaw lang ang kailangan ko. Bubuo tayo ng simpleng pamilya, isang pamilyang puno ng pagmamahal. Naniwala siya. Ipinaglaban niya ang pag-ibig nila kahit tutol ang buong pamilya Vergara. Tinalikuran niya ang lahat para kay Lino. At ngayon, heto siya, isang bilanggo sa sarili niyang tahanan, habang ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay ay nagpapakasaya kasama ang ibang babae sa mismong sala ng kanilang bahay. Ang masakit pa, kasabwat nito ang sarili nitong ina. Isang malakas na pagbukas ng pinto ang pumunit sa kanyang pag-iisip. Tumayo roon si Doña Imelda Vergara, ang kanyang biyenan, suot ang isang mamahaling bestida at alahas na kumikinang sa ilaw. Ang kanyang muka ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Dahan-dahan itong pumasok at isinara ang pinto, na lalong nagpatahimik sa paligid. Hindi ka ba lalabas? Malamig na tanong ni Imelda. O mas gusto mo talagang magmukmok dito, kasama ng bata na yan? Hindi umimik si Amihan. Hinigpitan niya ang yakap kay Sinag. Lumapit si Imelda at ang halimuyak ng mamahalin nitong pabango ay tila lason na kumalat sa hangin. Tiningnan nito ang natutulog na sanggol na may pandidiri. Isang malaking pagkakamali. Iyan ang dala mo sa pamilyang ito. Isang pagkakamali. Anak ninyo po si Lino at apo ninyo si Sinag. Mahinang sagot ni Amihan. Pilit na nilalabanan ang panginginig ng kanyang boses. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Imelda. Apo, ang isang Vergara ay hindi dapat nagmumula sa isang babaeng tulad mo na pinulot lang sa kung saan. Walang pangalan, walang yaman. Itinuon ni Imelda ang matalim na tingin kay Amihan. Pero huwag kang mag-alala. Itatama ko ang pagkakamaling ito. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ngumisi si Imelda. Si Clara. Siya ang nararapat para kay Lino mula sa isang pamilyang karespe-respeto. Siya ang magiging ilaw ng tahanang ito. At siya ang magiging tunay na ina ng batang yan. Parang sinaksak ng libu-libong karayom ang puso ni Amihan. Ang bawat salita ni Imelda ay isang dagok na unti-unting pumapatay sa natitira niyang pag-asa. Hindi ninyo maaring gawin yan. Anak ko siya. Talaga? May paghamon sa boses ni Imelda.
May kinuha ito mula sa kanyang dalang clutch bag, isang makapal na folder na may lamang mga dokumento. Walang awa niya itong inihagis sa kama, sa tabi mismo ng paa ni Amihan. Kung ganoon, patunayan mo. Nanginginig ang mga kamay ni Amihan nang abutin niya ang folder. Nakita niya ang mga salitang nakasulat sa ibabaw. Divorce papers. Tumingin siya kay Imelda. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang sakit. Pirmahan mo yan, utos ni Imelda. Ang boses ay walang bakas ng kahit anong awa. Lalayas ka sa bahay na ito at iiwan mo ang bata. Bibigyan kita ng pera. Sapat na para makapagsimula ka ng bagong buhay na malayo dito. Umiling si Amihan habang sunod-sunod na tumutulo ang kanyang mga luha. Hindi ko iiwan ang anak ko. Ang mukha ni Imelda ay lalong tumigas, naging parang bato. Lumapit ito at bumulong sa kanyang tainga. Ang bawat salita ay isang banta na yumanig sa buong pagkatao niya. Kung ganoon, may pagpipilian ka, sabi ni Imelda. Pirmahan mo yan, o sisiguraduhin kong hindi mo na makikita kahit anino ng anak mo habang buhay. Isang matatag na hindi ang kumawala sa mga labi ni Amihan. Ang boses niya ay hindi nanginginig. Sa isang saglit, ang takot ay napalitan ng isang tapang na nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagiging ina. Hindi ko pipirmahan yan. Ngumisi lang si Imelda na para bang inaasahan na niya ang sagot na ito. Hindi siya natinag. Sa halip, marahan siyang tumalikod at binuksan muli ang pinto. Lino, tawag niya. Ang boses ay matigas at puno ng awtoridad. Pumasok ka dito. Ilang sandali pa, pumasok si Lino. Ang kanyang damit ay bahagyang gusot at ang kanyang mukha ay namumula sa alak. Ngunit ang unang napansin ni Amihan ay ang kanyang mga mata. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Umiiwas ito na para bang siya ay isang multo. Lino, pakinggan mo ang sinasabi ng nanay mo. Pagsusuma mo ni Amihan, ang puso ay nagbabadyang madurog. Gusto niyang kunin si Sinag sa akin. Lumunok si Lino. Ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat ng tingin mula kay Imelda patungo sa sahig. Ami, siguro ito na ang pinakamabuti para sa lahat. Pinakamabuti? Hindi makapaniwalang ulit ni Amihan. Ang iwan ko ang sarili kong anak? Ang wasakin ng pamilya natin? Lino, tingnan mo ako! Sigaw niya, ang boses ay basag na. Naaalala mo pa ba ang mga pangako mo sa akin? Sabi mo, tayo ang bubuo ng pamilya. Tayo laban sa mundo. Sa wakas ay tumingin si Lino sa kanya. Ngunit ang nakita ni Amihan sa mga mata nito ay hindi pagmamahal, kundi awa at pagkainis. Nagbago na ang lahat, Ami. Kailangan mong tanggapin yon. Tama na ang drama, sabat ni Imelda. Pumagit na sa kanilang dalawa. At sa isang senyas niya, pumasok si Clara sa silid. Nakasuot si Clara ng isang puting bestida na lalong nagpatingkad sa kanyang maamong mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay namumugto at siya'y humihikbi na parang isang biktimang naapi. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang telepono. Lino, patawarin mo ako. Umiiyak na sabi ni Clara. Hindi ko na kayang itago pa to. Ang panloloko niya sa'yo. Anong sinasabi mo? Naguguluhang tanong ni Amihan. Hindi siya pinansin ni Clara. Iniharap nito ang telepono kay Lino. Nakita ko ang mga text niya, Lino. May iba siyang lalaki. Habang buntis siya sa anak mo, nakikipagkita siya sa iba. Ipinakita ni Clara ang screen ng telepono. Mga mensaheng puno ng lambingan mula sa isang hindi kilalang numero. Mga litratong kuha mula sa malayo kung saan kasama ni Amihan ang isang pinsan niyang lalaki na dumalaw minsan, ngunit pinalabas na parabang sila ay may relasyon. Isang perpektong bitag. Hindi totoo yan, sigaw ni Amihan, na puno ng galit at pagkadismaya ang kanyang dibdib. Tumingin siya kay Lino, naghahanap ng kahit katiting na pagtitiwala.
Lino, maniwala ka sa akin. Baka na lang nila to. Ngunit ang nakita niya sa mukha ni Lino ay ang huling dagok na pumatay sa kanyang puso. Pagdududa. Kaya pala palagi kang wala. Mahinang sabi ni Lino na para bang kinukumbinsi ang sarili. Kaya pala nanlalamig ka na sa akin. Hindi! Walang hiya ka. Sigaw ni Imelda at sa isang iglap, sinampal siya nito ng malakas. Tumama ang likod ng ulo ni Amihan sa pader. Pinalamon kita, pinatira sa pamamahay ko. Tapos ganito lang ang isusukli mo? Isa kang ahas. Bago pa man makabawi si Amihan, sumigaw na si Imelda. Mga gwardya! Dalawang malalaking lalaki ang agad na pumasok. Ang kanilang mga muka ay walang emosyon. Palabasin ninyo ang babaeng yan. Utos ni Imelda. Itinuturo si Amihan na para bang ito ang pinakamaruming bagay sa mundo. Wala siyang karapatang tumapak pa sa bahay na ito. Hinawakan ng mga gwardya ang braso ni Amihan. Nagpumiglas siya. Ang kanyang manipis na pantulog na damit ay tila napupunit. Ang kanyang mga paa ay walang sapin sa malamig na marmol na sahig. Lino, tulungan mo ako. Maawa ka. Pagmamakaawa niya, ngunit si Lino ay tumalikod lamang. Bitiwan ninyo ako. Ang anak ko. Si Sinag. Sigaw niya sinusubukang makawala para balikan ang kanyang sanggol na nagsisimula nang umiyak dahil sa ingay. Pero huli na ang lahat. Kinaladkad siya palabas ng silid, pababa ng engrandeng hagdanan at palabas sa malaking pinto ng mansyon. Sa pagbukas ng pinto, isang malakas na kulog ang yumanig sa kalangitan na sinundan ng biglaang pagbuhos ng malakas na ulan. Itinulak siya ng mga gwardya palabas. Bumagsak si Amihan sa matigas at basang semento ng driveway. Ang malamig na ulan ay agad na bumasa sa kanyang buong katawan at ang lamig ay tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Sinubukan niyang tumayo, sinubukan niyang bumalik. Dumapa siya sa malaking pinto at kinalampag ito ng buong lakas. Lino, Imelda, ang anak ko, huwag ninyo siyang kunin sa akin. Ngunit ang tanging sagot na natanggap niya ay ang malakas na pag-click ng kandado. Sa gitna ng rumaragasang unos, sa ilalim ng madilim na langit na walang bituin, si Amihan ay naiwang mag-isa. Isang basang sisiw na inabandona. Napaluhod siya. Ang kanyang mga kamao ay duguan na sa kapupukpok sa pinto. Ang kanyang mga iyak ay sinasabayan ng walang tigil na pagpatak ng ulan. Tumingala siya sa bintana ng kwarto ni Sinag at sa kanyang isipan, naririnig niya ang iyak ng kanyang munting anghel. Nawalan na siya ng lakas. Ang mundo sa paligid niya ay nagsimulang umikot. Ang sakit, ang lamig, at ang pagkabigo ay masyadong mabigat. Dahan-dahan siyang bumagsak sa basang lupa at ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Bago siya tuluyang mawalan ng malay, sa gitna ng malabong paningin, isang pares ng nakakasilaw na ilaw ang tumama sa kanyang mukha. Isang itim at eleganteng sasakyan ang huminto sa mismong tapat niya. Bumukas ang pinto nito. 5 taon. 5 taon na ang lumipas mula ng gabing umuulan na iyon. Para kay Lino Vergara, ang 5 taon na yon ay parang isang mahabang panaginip na puno ng pagsisisi. Isang panaginip na pilit niyang tinatakasan tuwing umaga sa pamamagitan ng pagbuhos ng trabaho at mamahaling alak. Nakatayo siya ngayon sa kanyang malawak na opisina sa pinakatuktok ng Vergara Realty Building. Mula sa salaming pader, tanaw niya ang buong syudad ng Maharlika. Dati, ang tanawing ito ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan. Ngayon, ito'y isang paalala lamang ng lahat ng bagay na unti-unti nang nawawala sa kanya. Kinuha niya ang isang picture frame na nakatago sa ilalim ng mga papeles sa kanyang mesa. Ito'y isang luma at kupas ng larawan ni Amihan. Kuha noong una niya itong dinala sa Maynila. Ang ngiti nito ay totoo, puno ng pag-asa at pagmamahal. Isang ngiting hindi na niya nakita muli
Matapos silang ikasal, isang ngiting siya mismo ang pumatay. Nasaan ka na, Ami? Tanong niya sa kanyang isip, tulad ng ginagawa niya gabi-gabi. Pinatawad mo na kaya ako? Walang nakakaalam kung ano ang nangyari kay Amihan matapos ang gabing iyon. Naglaho siyang parang bula. Sa simula, sinubukan niya itong hanapin, ngunit bawat pagtatangka niya ay hinaharang ng kanyang ina. Hayaan mo na ang babaeng iyon, Lino, sabi nito. Mas mabuti na wala siya para sa kapakanan ni Sinag, si Sinag, ang kanyang anak. 5 taong gulang na ito ngayon. Isang matalino at masayahing bata. Ngunit sa tuwing tinitingnan niya ang mga mata ng bata, nakikita niya si Amihan at sa tuwing tinatawag siyang daddy, isang kirot ang tumatarok sa kanyang dibdib. Isang paalala na hindi niya naipaglaban ang ina nito. Isang malakas na katok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Mabilis niyang itinago ang larawan. Pasok, sabi niya. Inaayos ang kanyang tono para maging formal. Pumasok si Doña Imelda Vergara, ang kanyang ina. Ang tindig nito ay kasing tikas pa rin ng dati. Ngunit may mga bagong linya ng pag-aalala sa paligid ng mga mata nito na hindi maitatago ng mamahaling makeup. Anong balita sa mga investors mula sa Singapore? Bungad nito, walang paligoy-ligoy. Bumuntong hininga si Lino. Tumanggi sila, ma. Masyado na raw malaki ang risk. Ang sabi nila, ang Vergara Realty ay isang lumulubog na barko. Isang malutong na mura ang kumawala sa bibig ni Imelda. Isang bagay na bihirang mangyari. Mga duwag. Matapos ang ilang dekada ng ating pamamayagpag, ngayon nila tayo tatalikuran. Mama, kailangan nating tanggapin ang katotohanan. Sabi ni Lino, ang boses ay pagod na. Ang mga maling desisyon natin nitong mga nakaraang taon. Ang mga proyektong palpak, hinahabol na tayo ng mga utang. Naupo si Imelda sa silyang nasa tapat ng mesa, isang senyales ng pagod na hindi karaniwan sa kanya. For the first time in a long time, she looked vulnerable. Hindi ako papayag na mawala ang lahat ng pinaghirapan ng papa mo. Mayroon pang isang pag-asa. Kumunot ang noo ni Lino. Sino? Isang bagong player sa merkado, sabi ni Imelda. Ang kanyang mga mata ay biglang nagkaroon muli ng kislap ng pagiging estratehista. Isang misteryosong kumpanya na bilyon-bilyon ang pondo. Walang nakakakilala sa kanila. Pero sunod-sunod, ang matagumpay nilang investments. Ang tawag sa kanila, Salcedo Innovations. Salcedo. Pamilyar ang pangalan, ngunit hindi niya maalala kung saan narinig. Sinubukan na natin silang kontakin, ma. Hindi sila tumutugon. Dahil mali ang paraan ninyo. Matigas na sabi ni Imelda. Kailangan nating makuha ang atensyon ng CEO nila. Kailangan nating ipakita na tayo ay isang magandang investment. Tumayo si Imelda at lumapit sa anak. Hinawakan niya ito sa balikat. Ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon. Lino, makinig ka sa akin, sabi niya. Ang boses ay puno ng determinasyon. Kailangan mong makuha ang isang meeting sa CEO na yan. Babae man o lalaki, kailangan mong gawin ang lahat. Ipakita mo ang iyong karisma. Kung kinakailangan, gamitin mo ang iyong itsura. Ang kinabukasan ng pamilyang ito ay nakasalalay sa iyo. Naramdaman ni Lino ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Muli, siya ang piyesa sa laro ng kanyang ina. Muli, kailangan niyang gawin ang lahat para sa pangalan ng mga Vergara. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang kanyang sekretarya, hingal na hingal, at hindi makapaniwala ang itsura. Sir Lino, Ma'am Imelda, sabi nito, hawak ang isang tablet. May email po. Galing sa Salcedo Innovations. Nagkatinginan si Lino at ang kanyang ina. Agad na kinuha ni Lino ang tablet mula sa kamay ng sekretarya. Ano ang sabi? Tanong ni Imelda. Hindi na makapaghintay. Binuksan ni Lino ang email.
Maikli lang ito. Formal at direkta. To Mr. Lino Vergara, CEO of Vergara Realty, your numerous requests for a meeting have been noted. We have decided to grant you an audience. A meeting has been scheduled tomorrow, 10:00 a.m. at our main headquarters. You will be meeting directly with our CEO. Napasinghap si Lino sa tuwa at kaba. Ito na yon, ang kanilang huling baraha. Anak ano? Pumayag sila ma. Bukas, makikipag-meeting tayo sa CEO nila. Nagbasa pa si Lino sa ibaba ng email, naghahanap ng pangalan. Ngunit sa halip na buong pangalan, isang simpleng detalye lang ang nakalagay sa dulo. Sa ilalim ng company letterhead, isang profile ng CEO na ipinadala para sa kanilang paghahanda. Walang litrato, tanging pangalan at titulo. AS, Founder and Chief Executive Officer, Salcedo Innovations, AS. 2 letra lang, ngunit para kay Lino, ang mga letrang iyon ay parang isang malamig na kamay na biglang humaplos sa kanyang batok. Nagpadala ng kaba sa buong sistema niya. Salcedo. Bakit parang may kung anong nag-uugnay sa kanyang isipan? Isang alaalang ayaw magpakita. Isinantabi niya ang pakiramdam. Ang mahalaga ngayon ay ang pag-asa. May pag-asa pa para sa mga Vergara. Ang gabi ay malalim na sa siyudad ng Maharlika. Mula sa floor-to-ceiling na bintana ng kanyang penthouse, pinagmamasdan ni Amihan Salcedo ang libu-libong ilaw na kumikislap sa ibaba. Ang bawat ilaw ay isang kwento, isang pangarap, isang buhay. Dati, isa lang siya sa mga maliliit na ilaw na yon. Nangangarap ng simpleng pag-ibig. Ngayon, siya ang nagmamay-ari ng tore kung saan tanaw niya ang lahat. 5 taon. 5 taon ng pagtitiis. 5 taon ng paghahanda. Sa salamin ng bintana, nakikita niya ang kanyang refleksyon. Hindi na ito ang mahinhing Amihan na may mga matang laging naluluha. Ang babaeng nakatitig pabalik sa kanya ay may matalim na tingin. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng pusod at ang kanyang tindig ay nagpapakita ng kapangyarihan at hindi matitinag na kumpiyansa. Ito si AS, ang reynang nagtayo ng sarili niyang imperyo mula sa abo ng kanyang nakaraan. Pumasok sa kanyang malawak na study ang isang lalaking nakasuit. Si Mateo, ang kanyang pinagkakatiwalaan at matapat na executive assistant, ang taong sumalo sa kanya noong gabing bumagsak siya sa ulan. Ma'am, narito na po ang final report sa Vergara Realty, sabi ni Mateo. Inilapag ang isang manipis na folder sa kanyang glass table. Hindi tulad ng makakapal na dokumento ng ibang kumpanya, ang folder na ito ay manipis. Isang senyales kung gaano karupok ang kanilang pundasyon. Salamat, Mateo. Hindi man lang nilingon ni Amihan ang mga papeles. Kabisado na niya ang bawat numero, bawat utang, bawat maling desisyon. Handa na ba ang lahat para bukas? Opo, ma'am. Nakaset na ang boardroom. Nakaabang na rin ang legal team. Sandaling nag-atubili si Mateo. Sigurado po ba kayo dito, Ma'am Amihan, na kayo mismo ang haharap sa kanila? Sa wakas ay lumingon si Amihan. Isang maliit at malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Matagal kong hinintay ang pagkakataong ito, Mateo. 5 taon. Bawat araw, bawat oras, bawat minuto, ang pagharap na ito ang nagbibigay sa akin ng lakas. Kailangan nilang makita kung sino ang kanilang binangga. Tumango si Mateo, puno ng paggalang. Alam niya ang buong kwento. Siya ang saksi sa lahat ng paghihirap ni Amihan. Iniwan ni Mateo si Amihan sa kanyang study. Dahan-dahan, lumakad si Amihan patungo sa isa pang silid. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa loob, sa isang malaking kama, mahimbing na natutulog ang isang batang lalaki. Ang kanyang anak, si Sinag. Umupo si Amihan sa gilid ng kama at marahang hinaplos ang buhok ng anak. Ang lahat ng tigas sa kanyang mukha ay biglang naglaho, napalitan ng walang kapantay na pagmamahal. Sa bawat paghinga ni Sinag, naaalala ni Amihan kung bakit siya lumalaban. Ito ay hindi lamang para sa paghihiganti, ito ay para sa katarungan.
Ito ay para sa kinabukasang hindi na muling may mga api sa kanyang anak. Hindi na tayo muling iiyak, anak. Bulong niya sa natutulog na bata. Hindi na tayo muling magiging mahina. Ibabangon kita sa isang mundong kung saan walang sino man ang makakayurak sa'yo. Pangako yan ni Mama. Hinalikan niya ang noo ni Sinag bago maingat na tumayo at isinara ang pinto. Pagbalik niya sa kanyang silid, dumiretso siya sa kanyang walk-in closet. Kinuha niya ang isang itim na power suit, matalim ang pagkakatahi. Simple, ngunit sumisigaw ng awtoridad. Ito ang kanyang baluti para sa digmaan. Matapos magbihis, humarap siya sa salamin. Tinitigan niya ang sariling mga mata. Sa isang saglit, nakita niya ang anino ng dating amihan, ang babaeng umiibig, nagtitiwala at nasaktan. Ngunit mabilis itong naglaho. Ipinatong niya ang maskara ng kapangyarihan. Ang kanyang ekspresyon ay naging malamig, kalkulado, at walang mababakas na anumang emosyon. Siya na ngayon si A.S., ang CEO ng Salcedo Innovations, ang babaeng walang puso. Papasok na sana siya sa kanyang study nang muli siyang salubungin ni Mateo sa may pinto. "Ma'am, handa na po ang sasakyan," sabi nito. Ngunit may pag-aalala sa kanyang boses. "Sigurado po ba kayong ayaw ninyong ako na lang o ang legal team?" Ang unang humarap sa kanila. Tumingin si amihan sa kanyang refleksyon sa madilim na screen ng kanyang telepono. Ang babaeng nakatingin pabalik ay estranghero na kahit sa kanya. Ngunit ito ang estrangherong magliligtas sa kanila. "Hindi, Mateo," sagot niya. Ang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Humarap siya sa kanyang assistant at sa kanyang mga mata, makikita ang apoy na 5 taong inipon. Oras na para bumagsak ang telon. Ang lobby ng Salcedo Innovations ay hindi katulad ng Vergara Realty. Walang malalaking painting ng mga ninuno o mabibigat na muebles na gawa sa narra. Sa halip, ang lahat ay gawa sa salamin, bakal, at puting marmol. Malamig, tahimik, makapangyarihan. Bawat empleyadong nakakasalubong nina Imelda at Lino ay yumuyuko ng may paggalang, ngunit ang kanilang mga mata ay profesional at walang emosyon. Para kay Imelda, ang lugar na ito ay isang insulto, isang paalala na mayroong mas malaking kaharian sa syudad ng Maharlika kaysa sa itinayo niya. "Remember, Lino?" Bulong ni Imelda habang nasa loob sila ng elevator na umaakyat patungo sa penthouse floor. "Let me do the talking. Ikaw, ngumiti ka lang at sumang-ayon. We are Vergaras. We are not here to beg. We are here to propose a partnership." Tumangulang si Lino, ngunit ang pawis ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang noo. Ang bawat palapag na kanilang nilalagpasan ay parang isang hakbang palapit sa kanilang sentensya. Nang bumukas ang pinto ng elevator, isang babaeng nakauniporme ang sumalubong sa kanila. "Mrs. Vergara, Mr. Vergara, this way please. The CEO is waiting." Iginiya sila sa isang napakalaking pinto na gawa sa itim na kahoy. Nang buksan ito, isang boardroom ang tumambad sa kanila. Ang isang buong pader ay salamin na nagbibigay ng mas magandang tanawin ng syudad kaysa sa opisina ni Lino. Sa gitna ng silid, may isang mahabang lamesa na gawa sa salamin. At sa dulo nito, nakaupo sa isang mataas na high-backed leather chair ay isang taong nakatalikod sa kanila, nakatingin sa tanawin sa labas. Ang anino lamang nito ang kanilang nakikita. "Please have a seat," sabi ng babaeng naghatid sa kanila. Bago marahang isinara ang pinto, iniwan silang tatlo sa nakabibinging katahimikan. Naupo si Imelda at Lino. Inayos ni Imelda ang kanyang damit, pinanatili ang kanyang postura ng isang reyna. Ngunit sa loob-loob niya, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang buong kinabukasan nila ay nakasalalay sa taong nasa harapan nila. Ilang segundo ang lumipas na parang isang oras, walang nagsasalita.
Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon. At dahan-dahan, nagsimulang umikot ang silya. Unang nakita ni Imelda ang isang mamahaling itim na stiletto. Sumunod ang laylayan ng isang itim na power suit. Ang isang kamay na may perpektong manicure ay nakapatong sa armrest. At sa wakas, ang muka. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Imelda Vergara. Ang hangin ay biglang naubos sa kanyang mga baga. Ang lahat ng dugo sa kanyang muka ay biglang nawala. Ang babaeng nakaupo sa silya ng kapangyarihan, ang misteryosong CEO na si AS, ang taong hawak ang kanilang kapalaran, ay si Amihan. Ngunit hindi ito ang Amihan na kilala niya. Ang Amihan sa kanyang harapan ay may malamig na mga mata, isang mukhang walang emosyon na hinubog ng panahon at sakit. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng perpekto at ang kanyang presensya ay pumuno. Sa buong silid, na para bang sinasakal sila, ang mahinang babaeng pinalayas niya sa gitna ng ulan ay wala na. Ang nasa harapan niya ay isang reyna sa sarili niyang trono. Ami? Nauutal na bulong ni Lino, napatayo na parang nakakita ng multo. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang takot. Hindi siya pinansin ni Amihan. Ang mga mata nito ay nakatuon lamang kay Imelda. Isang matalim, mapanuri, at malamig na tingin na tumagos hanggang sa kaluluwa ng matanda. Sinubukan ni Imelda na magsalita, ngunit walang boses na lumalabas. Ang kanyang isip ay sumisigaw. Hindi maaari. Paano? Saan siya nanggaling? Ang pera, ang kapangyarihan. Marahang inilapag ni Amihan ang kanyang mga kamay sa lamesa at nang siya ay magsalita, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may talim na kayang humiwa ng bakal. Magandang umaga, Ginang Vergara, Ginoong Vergara, sabi niya, dahan-dahan na para bang nilalasap ang bawat salita. Itinuon niya ang kanyang tingin sa dalawa na ngayon ay parang mga basang sisiw sa kanyang harapan. Maupo ka, Lino. Isang utos iyon, hindi isang pakiusap. Agad na napaupo si Lino, nanginginig. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amihan. Welcome to Salcedo Innovations. Naniniwala akong narito kayo para magmakaawa. Bago pa man makasagot ang sinuman sa kanila, pinindot ni Amihan ang isang buton sa kanyang lamesa. Ang salaming pader sa likod niya ay biglang naging isang higanteng screen. Lumabas dito ang logo ng Vergara Realty na sinundan ng mga graphs at numero. Lahat ay kulay pula, lahat ay pababa. Mga utang, mga pagkalugi, mga nabigong proyekto. Ang buong kahinaan ng kanilang imperyo ay nakalatag sa harapan nila. Humarap muli si Amihan sa kanila. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang awa. Magsimula tayo, sabi niya. Ang boses ay nagbabadya ng kanilang kapahamakan. Magsimula tayo sa kung bakit ang kumpanya ninyo ay isang napakasamang investment. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Amihan ay parang isang martilyo, isa-isang winawasak ang pundasyon ng Vergara Realty na ipinagmamalaki ni Imelda sa buong buhay niya. Gamit ang mga datos na naka-flash sa screen, inilatag ni Amihan ang lahat. Mula sa mga questionableng pautang na kinuha ni Lino, mga proyekteng overpriced, hanggang sa mga kasong isinampa ng mga hindi nasisiyahang kliyente. Sa madaling salita, pagtatapos ni Amihan matapos ang halos 10 minuto ng walang awang paghihimay, ang Vergara Realty ay isang bulok na mansanas at ang Salcedo Innovations ay hindi namumuhunan sa basura. Sa wakas, ay nakahanap ng boses si Lino, isang boses na basag at puno ng desperasyon. Ami, please, patawarin mo na ako sa lahat. Nagkamali ako, pero huwag mo namang gawin to. Pamilya pa rin tayo. Sa unang pagkakataon, isang emosyon ang dumaan sa mga mata ni Amihan, ngunit hindi ito awa. Ito ay pagkamuhi. Pamilya? Tanong niya. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Nasaan ang pamilya?
Nung ipinalayas ninyo ako sa gitna ng ulan, suot lang ang damit pantulog? Nasaan ang pamilya noong kinuha ninyo ang bagong silangkong kamong anak? Tumingin siya kay Imelda na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapagsalita. Parang estatwang binuhusan ng malamig na tubig. At ikaw, sabi ni Amihan, ang bawat salita ay may diin. Ipinagdasal ko na sana, kahit isang beses, makita mo ako bilang tao. Pero para sa'yo, isa lang akong dumi na kailangang walisin. Tumayo si Amihan. Tapos na ang meeting. Maari na kayong umalis. Pero bago pa man sila makatayo, muli siyang nagsalita. Ay, isa pa pala. This is not just a rejection of your proposal. This is a declaration of war. Kinabukasan nagsimula ang lindol. Isang eksklusibong balita ang lumabas sa pinakamalaking business journal ng bansa na naglalantad ng malawakang korupsyon at masamang pamamalakad sa loob ng Vergara Realty. Sabay-sabay, ang mga investors na dati tapat sa kanila ay nagsimulang mag-pull out ng kanilang mga pondo. Ang stock market value ng Vergara Realty ay bumagsak na parang isang bato na inihulog mula sa langit. Sa loob ng opisina, nagwawala si Imelda. Ibinabato niya ang lahat ng mahawakan niya. Mga florera, picture frames, mga folder. Sino ang naglabas nito? Sino ang batraydor? Si Lino naman ay nakaupo lang sa isang sulok. Tulala. Alam niya kung sino. Si Amihan. Ang babaeng minsan niyang minahal ay ang demonyong sumisira sa kanila ngayon. Tawagan mo siya, Lino. Sigaw ni Imelda. Ang buhok ay gulo-gulo na. Luhuran mo kung kinakailangan. Magmakaawa ka. Sabihin mong gagawin mo ang lahat. Sinunod ni Lino. Paulit-ulit niyang tinawagan ang personal na numero ni Amihan na nakatago pa rin sa kanyang lumang telepono. Ngunit diretso lang ito sa voicemail. Sa desperasyon, pinuntahan niya ang gusali ng Salcedo Innovations. Ngunit hindi pa man siya nakakababa ng sasakyan, hinarang na siya ng mga gwardya. Paumanhin, Ginoo. Wala kayong appointment. Hindi kayo maaaring pumasok. Sabihin ninyo kay Amihan na nandito ang asawa niya. Sigaw niya nawawala na sa katinuan. Wala po kaming kilalang Amihan nandito, Ginoo. Ang CEO po namin ay si Miss Salcedo. Napaluhod si Lino sa semento, sa labas ng malaking gate. Ang parehong pakiramdam ng kawalan ng pag-asa na naramdaman ni Amihan, 5 taon na ang nakalipas. Umuulan din noon. Ngayon, ang araw ay tirik na para bang lalong ipinapamukha sa kanya ang kanyang kahihiyan. Sumigaw siya ng pangalan ni Amihan hanggang sa mamaos siya, ngunit walang sumagot. Samantala, si Clara, na nakakaramdam na ng paglubog ng barko, ay nagsimula ng gumawa ng sarili niyang plano. Lihim niyang inililipat ang pera mula sa joint account nila ni Lino patungo sa isang offshore account. Kinokontak niya ang kanyang mga abogado. Sa laro ng survival, palaging sarili niya ang una. Pag-uwi ni Lino sa mansyon ng mga Vergara, pagod, pawisan at talunan. Isang sobre ang sumalubong sa kanya sa pinto. Isang opisyal na sulat mula sa korte. Nanginginig ang mga kamay niya nang buksan niya ito. Notice of foreclosure. Ang bangko na pinagkakautangan nila ay bigla ang binawi ang kanilang mga pautang. At ang entity na bumili ng lahat ng kanilang utang, ang bagong may-ari ng kanilang mga ari-arian, kasama na ang mansyon na tinitirhan nila, ay nakasulat sa ilalim ng dokumento. Creditor, Salcedo Innovations, signed, A.S., CEO. Ang bahay na dating kaharian ni Imelda, ang bahay kung saan niya ipinalaya si Amihan, ay pag-aari na ngayon ng babaeng minsang itinuring niyang basura. Nabitawan ni Lino ang papel. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang imperyong ipinagmamalaki ng kanyang ina, ang imperyong isinuko niya para dito, ang kanyang pag-ibig ay gumuho na. At sila ay nakatayo sa gitna ng mga guho. Ang mansyon ng mga Vergara ay tahimik na ngayon. Wala na ang dating sigla at yabang.
Tanging ang alingawngaw na lamang ng mga yapak ng mga tauhan ni Amihan ang maririnig habang isa-isa nilang ini-inspeksyon ang bawat sulok ng ari-arian na pagmamay-ari na ngayon ng Salcedo Innovations. Si Amihan ay nakatayo sa gitna ng dating silid ni Imelda. Ang lahat ay naroon pa rin. Ang malaking kama na may headboard na inukitan ng kamay, ang mga antigong aparador, ang mga mamahaling palamuti. Ngunit sa ilalim ng lahat ng karangyaan, naamoy niya ang lungkot at pagkukunwari. "Ma'am Amihan," tawag ni Mateo mula sa may pinto. May pag-iingat sa kanyang boses. Hawak niya ang isang maliit at maalikabok na baul na gawa sa kahoy. Nakita po ito ng team sa ilalim ng kama, nakatago sa isang lihim na kompartimento. Lumapit si Amihan. Ang baul ay lumana. Ang barnes nito ay nagbibitak na sa katagalan. Walang kandado. Dahan-dahan, itinaas niya ang takip nito. Sa loob, walang alahas o pera. Ang laman nito ay mga lumang litrato, ilang tuyong bulaklak, at isang maliit na kwadernong nababalutan ng kulay asul na tela. Isang lumang talaarawan o diary. Umupo si Amihan sa gilid ng kama. Ang parehong kama kung saan siya minsan ay tinapunan ng divorce papers. Kinuha niya ang talaarawan. Ang sulat kamay sa unang pahina ay pamilyar, ngunit mas bata at mas puno ng pangarap. Imelda de la Cruz, ang pangalan ng kanyang biyenan noong dalaga pa ito. Dahil sa matinding kuryosidad, sinimulan niyang basahin. Ang bawat pahina ay nagbukas ng isang bintana sa isang nakaraang hindi niya kailanman inakala. Ang isinulat ni Imelda ay hindi kwento ng isang donya. Ito ay kwento ng isang simpleng babae mula sa Baryo Tala, ang parehong baryo kung saan lumaki si Amihan. Isang babaeng mahirap ngunit masayahin na may malaking pangarap. Isinulat niya ang tungkol sa kanyang mga magulang na magsasaka, ang hirap ng buhay, at ang kanyang lihim na pag-ibig para sa isang karpinterong nagngangalang Antonio. "Patoma, ipinangako ni Antonio sa akin na gagawan niya ako ng isang maliit na bahay sa tabi ng dagat. Simpleng bahay lang daw, pero puno ng pagmamahal. Iyon lang ang pangarap ko. Ang bahay na yon at si Antonio." Napahinto si Amihan. Ang sakit at pangarap sa mga salitang yon ay tumagos sa kanyang puso. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Nalaman niyang dumating sa kanilang baryo ang isang mayamang binatang taga Maynila, ang yumaong asawa ni Imelda, si Don Ricardo Vergara. Nabigani ito sa ganda ni Imelda. Sinuyo siya nito ng mga regalo. Ipinangako sa kanya ang isang buhay na malayo sa kahirapan. Ang kanyang mga magulang na nasilaw sa pera ay ipinagkasundo siya kay Don Ricardo. "Ayaw ko. Mahal ko si Antonio." Ngunit sabi ni Itay, ito na ang pagkakataon para maiahon ko ang aming pamilya sa hirap. Gabi-gabi akong umiiyak. Paano ko iiwan ang aking puso para sa isang buhay na hindi ko naman pinangarap? Sa mga huling pahina ng talaarawan, nabasa ni Amihan ang pinakamasakit na bahagi. Pinili ni Imelda ang kayamanan. Tinalikuran niya si Antonio. Pumayag siyang magpakasal kay Don Ricardo at manirahan sa Maynila. "Sa araw ng kasal ko, nakita ko si Antonio sa labas ng simbahan, nakatayo sa ilalim ng ulan. Ang mga mata niya ay nagtatanong kung bakit. Hindi ako makatingin. Mula sa araw na yon, ipinangako ko sa sarili ko, nakakalimutan ko na si Imelda de la Cruz. Ako na ngayon si Imelda Vergara, isang reyna. At hinding-hindi ko hahayaan ng sinuman na makita akong mahina o mahirap muli. Ang kahirapan ay isang sumpa na dapat kalimutan." Isinara ni Amihan ang talaarawan. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Sa isang iglap, ang lahat ng galit na nararamdaman niya para kay Imelda ay nagkaroon ng ibang kulay. Hindi ito pagpapatawad, ngunit isang biglaang pag-unawa. Ang pagkamuhi ni Imelda sa kanyang pagiging mahirap ay hindi dahil sa pagiging masama nito.
Ito ay dahil sa tuwing tinitingnan siya ni Imelda, nakikita nito ang sarili niya noon, ang babaeng tinalikuran nito, ang kahirapang pilit nitong tinakasan. Ang galit ni Imelda sa kanya ay galit pala nito sa sarili nitong nakaraan. Inilabas ni Amihan ang mga litrato mula sa baul. Nakikita niya ang isang litrato ng isang batang-batang Imelda, nakangiti, habang may bulaklak sa buhok, kasama ang isang binatang may simple ngunit matipunong itsura. Siguradong si Antonio. Ang nangiti ni Imelda sa litratong yon ay totoo. Puno ng buhay. Isang ngiting hindi na kailanman nakita ni Amihan sa mukha nito. Napatingin si Amihan sa sarili niyang refleksyon sa malaking salamin ng aparador. Nakita niya ang isang babaeng binihisan ng kapangyarihan, ang sarili, para protektahan ang puso. Ngunit sa loob, naroon pa rin ang sakit. Tumingin siya pabalik sa litrato ng batang Imelda at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng awa. Pareho lang pala tayo. Bulong niya sa hangin. Parehong sinaktan ng pag-ibig. Ang pagkakaiba lang, ako ipinaglaban ko, ikaw isinuko mo. Sa sandaling iyon, ang kanyang paghihiganti ay nagkaroon ng mas malalim na kahulugan. Ito ay hindi na lamang tungkol sa paniningil. Ito ay tungkol sa pagputol ng isang siklo ng sakit at pagdurusa. Wala nang natira sa mga Vergara. Ang mansyon ay kinuha. Ang mga bank account ay frozen. Ang pangalang Vergara, na dati simbolo ng kapangyarihan sa Maharlika City, ay naging katatawanan na lamang sa mga business circle. Si Clara ay naglaho na parang bula. Dala ang kung anumang natitirang pera na naipuslit niya. Si Lino ay parang isang kaluluwang ligaw. Naglalasing araw-araw sa isang maliit na condo unit na tinitirhan nila ngayon. Binabangungot ng mga alaala ni Amihan. Ngunit si Imelda Vergara ay hindi pa tapos. Ang isang reyna, kahit na wala ng kaharian, ay reyna pa rin sa kanyang isipan. Ang lahat ng nawala sa kanya ay nagsilbing panggatong sa natitira niyang apoy ng galit. Isang hapon, walang paalam, sumugod si Imelda sa gusali ng Salcedo Innovations. Hindi na siya ang donya na may alahas at mamahaling damit. Ang suot niya ay isang simpleng bestida. Ang kanyang buhok ay hindi perpektong nakaayos at ang kanyang mga mata ay may apoy ng isang taong wala nang pakialam sa kahit ano. Kailangan kong makausap si Amihan. Sigaw niya sa mga gwardya sa lobby. Sabihin ninyo sa kanya, narito ang biyenan niya. Ang eksena ay nakaagaw ng atensyon. Si Mateo, na narinig ang kaguluhan mula sa itaas, ay agad na bumaba. Sa isang senyas niya, pinayagan ng mga gwardya na pumasok si Imelda sa isang pribadong elevator. Dinala siya ni Mateo hindi sa boardroom, kundi sa mismong opisina ni Amihan. Pagbukas ng pinto, nakita ni Imelda si Amihan na nakaupo sa kanyang mesa, kalmado, na para bang inaasahan na ang kanyang pagdating. Iwan mo kami, Mateo, utos ni Amihan. Nang sila na lang dalawa ang natira, ang katahimikan ay mabigat at puno ng puot. Ano ang kailangan mo, Imelda? Tanong ni Amihan. Ang pagtawag sa kanyang unang pangalan ay isang patunay na wala na itong anumang respeto para sa kanya. Lumakad si Imelda papalapit sa mesa. Ang kanyang bawat hakbang ay mabigat. Nakuha mo na ang lahat. Ang pera, ang mga ari-arian, ang pangalan. Masaya ka na ba? Nasiyahan ka na ba sa iyong paghihiganti? Hindi pa ito tapos. Simpleng sagot ni Amihan, hindi inaalis ang kanyang tingin sa matanda. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa labi ni Imelda. Alam kong hindi ka titigil hanggat hindi mo kami nakikitang gumagapang sa putik. Pero nagkakamali ka kung akala mo ay wala na akong laban. Ano pa ang natitira sa'yo? Tanong ni Amihan, may bahid ng paghamon. Ang yabang mo? Ang pride mo? Wala nang halaga yan ngayon. Meron pa, sabi ni Imelda, at sa isang iglap, ang kanyang anyo ng pagkatalo ay napalitan ng isang tusong ng ngiti. Meron pa akong isang baraha
na hindi mo kayang talunin. Hinintay ni Amihan ang kanyang sasabihin. Ang apo ko, sabi ni Imelda, dahan-dahan na parang isang ahas na handa ng tumuklaw. Si Sinag. Sa pagkarinig ng pangalan ng kanyang anak, sa unang pagkakataon, nakita ni Imelda ang isang siwang sa perpektong maskara ni Amihan. Isang kislap ng takot. Ano ang ibig mong sabihin? Malamig na tanong ni Amihan, ngunit ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa ay nagsimula ng kumuyom. Isang ina na inabando na ang kanyang anak sa loob ng 5 taon, tuloy ni Imelda na para bang naglalahad ng isang kwento. Isang ina na misteryosong naglaho. Isang ina na bumalik hindi para sa kanyang anak, kundi para sa paghihiganti. Sa tingin mo, ano ang sasabihin ng korte tungkol dyan? Sino sa tingin mo ang paniniwalaan nila? Ang isang unstable na ina o ang isang pamilyang buo at handang ibigay ang lahat para sa bata? Wala kang pamilya, sigaw ni Amihan. Sa wakas ay nawala ang kanyang pagpipigil. Ang sakit ng mga salita ni Imelda ay tumama sa kanyang pinakasensitibong sugat. Iniwan ka na ni Clara. Si Lino ay isa ng lasenggo. Anong klaseng pamilya ang ibibigay mo sa anak ko? Kahit ano pa kami ngayon, ang pangalan namin ay Vergara at dugo namin ang nananalaytay sa batang yon. Sagot ni Imelda, ang kanyang boses ay puno ng lason. Idedemanda kita para sa custody ni Sinag. Gagawin kong impyerno ang buhay mo sa korte. Gagamitin ko ang lahat ng pera na natitira sa akin para sirain ka sa mata ng publiko. Titingnan natin kung sino ang mas matibay. Napatayo si Amihan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Subukan mo, Imelda. Subukan mong idamay ang anak ko dito at sisiguraduhin kong hindi ka na muling makakakita ng sikat ng araw. Ngunit si Imelda ay tumawa lamang. Isang tawang tuyo at walang saya. Isang tawa ng isang taong wala nang babalikan. Sa tingin mo ba ay may kinatatakutan pa ako? Sabi niya, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa desperasyon. Nawala na sa akin ang lahat. Ikaw, meron ka pang isang bagay na maaaring mawala sa'yo. Ito ang kanyang huling baraha, ang pinakadesperado at pinakamasakit na alat na maaari niyang ilabas. Ang gamitin ang sarili niyang apo, ang sarili niyang dugo, bilang sandata sa isang digmaang siya mismo ang nagsimula. Tinalikuran ni Imelda si Amihan at naglakad palabas ng opisina. Iniwan ang isang banta na mas masakit pa sa kahit anong pagkalugi sa pera. Naiwan si Amihan na nanginginig sa galit at takot. Ang kanyang perpektong plano ng paghihiganti ay biglang nagkaroon ng isang malaking butas. Isang butas na may pangalan ng kanyang pinakamamahal na anak. Ang banta ni Imelda ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Amihan na parang isang walang katapusang anasan. Sa sumunod na mga araw, ang rey ng yelo ng Salcedo Innovations ay naglaho. Ang natira ay isang ina na hindi mapakali, isang inang natatakot. Agad siyang nakipagpulong sa kanyang pangkat ng mga abogado, ang pinakamagagaling sa buong bansa. Sa loob ng isang conference room na puno ng mga batas at estratehiya, binalangkas nila ang kanilang plano. Gagamitin natin ang lahat laban sa kanila, Ma'am Salcedo, sabi ng kanyang lead counsel, isang matapang na abogadang nagngangalang Attorney Reyes. Ang record ng alcoholism ni Lino Vergara, ang biglaang pag-alis ni Clara Medel, ang testimonya ng mga dating kasambahay tungkol sa pagmamaltrato ni Doña Imelda sa inyo. We will paint them as monsters and you as the victim who rose from the ashes to reclaim her son. Mananalo tayo. Tumango si Amihan. Ito ang lohikal na hakbang. Ito ang nararapat. Digmaan ang gusto ni Imelda. Digmaan ang ibibigay niya. Ngunit kinagabihan, habang pinagmamasdan niya si Sinag na naglalaro sa kanilang sala, isang bagay ang nagsimulang bumagabag sa kanya. Mama, tingnan mo! Masayang sigaw ni Sinag.
Hawak nito ang isang laruang eroplano, ipinapalipad-lipad sa ere. Ako ang piloto. Ililipad kita kahit saan mo gusto. Gumiti si amihan, isang totoong ngiti na hindi pa niya naisilay sa loob ng maraming araw. Umupo siya sa sahig katabi ng anak. Talaga? Saan mo ako dadalhin, aking piloto? Sa buwan, sagot ng bata. Para makita natin ang lahat ng mga bituin, niyakap ni amihan ang kanyang anak. Sa yakap na yon, naamoy niya ang inosenteng amoy ng pagkabata. Naramdaman niya ang purong tiwala at pagmamahal. At sa sandaling iyon, naisip niya ang digmaang kanyang inihahanda. Naisip niya ang kanyang anak na itatago sa likod ng mga abogado. Ang pangalan ni Sinag na mababanggit sa mga korte at posibleng sa media. Ang mga tanong na maaaring ibato sa kanya balang araw. Mama, totoo po ba na pinag-agawan ninyo ako? Totoo po bang masama si Lola Imelda at si Daddy Lino? Ang paghihiganti niya ay para kay Sinag. Ngunit paano kung ang mismong proseso ng paghihiganti ang siyang dudurog sa mundong pilit niyang pinoprotektahan para sa bata? Ang manalo sa laban, ngunit masugatan ng malubha ang puso ng kanyang anak ay hindi isang tagumpay. Isa itong pagkatalo. Kinabukasan, dinala niya si Sinag sa isang parke. Habang pinapanood niya ang bata na tumatakbo, naglalaro sa slide, at tumatawa kasama ng ibang mga bata, isang malinaw na katotohanan ang tumama sa kanya. Ang kaligayahan ni Sinag ay simple, ang mundo niya ay payapa. At siya bilang ina ay may responsibilidad na panatilihin itong ganoon. Mateo, tawag niya sa kanyang assistant na laging nasa tabi niya. May gusto akong itanong sa'yo bilang isang kaibigan. Ano po yun, ma'am? Kung ikaw ako, ano ang gagawin mo? Hahayaan mo bang madamay ang anak mo sa isang magulong laban? O isusuko mo ang pride mo para sa kapakanan niya? Tumingin si Mateo kay Sinag na masayang nagpapadulas bago sumagot. Ma'am, noong una kitang makilala, ang nakita ko ay isang babaeng nawalan ng lahat maliban sa pagmamahal para sa kanyang anak. Ang pagmamahal na yon ang nagbigay sa iyo ng lakas para bumangon. Siguro, ang sagot sa tanong ninyo ay nasa parehong pagmamahal na yon. Ang mga salita ni Mateo ay tumagos kay amihan. Tama siya. Ang lahat ng ito, ang Salcedo Innovations, ang kapangyarihan, ang yaman, ay mga sandata lamang. Ngunit ang tunay na misyon niya ay hindi ang manalo sa digmaan, kundi ang protektahan ang kanyang anak. Pag-uwi nila, pagkatapos niyang patulugin si Sinag, pumasok si amihan sa kanyang study. Tinitigan niya ang makapal na folder ng kaso na inihanda ng kanyang mga abogado. Puno ito ng mga ebidensya, mga testimonya, mga litrato, isang perpektong plano para wasakin ang mga bergara ng tuluyan. Ngunit ang nakita niya ay hindi tagumpay. Ang nakita niya ay isang putik na kung saan niya ilulubog ang pangalan ng kanyang anak. Kinuha niya ang kanyang telepono. Sa isang iglap ng biglaang desisyon, tinawagan niya si Attorney Reyes. Attorney Reyes, itigil ninyo ang lahat. Pero ma'am, walang pero-pero. Itigil ang paghahanda ng kaso. May iba akong naiisip na paraan. Pagkatapos ng tawag na yon, naramdaman ni amihan ang isang bigat na nabunot mula sa kanyang dibdib. Hindi pa niya alam kung ano ang kanyang gagawin, ngunit alam niyang ito ang tamang unang hakbang. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang syudad ay puno pa rin ng mga ilaw. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, hindi na niya ito tinitingnan bilang isang kahariang kailangan niyang sakupin. Tiningnan niya ito bilang isang mundong kailangan niyang gawing mas ligtas para sa kanyang anak. Kinuha niya muli ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng bahagya. Hinanap niya ang isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang numero na pagmamay-ari ng isang taong minsan niyang minahal. At ngayon,
ay kinamumuhian niya ng lubos. Nag-dial siya. Nagring ito ng ilang beses bago may sumagot. Ang boses sa kabilang linya ay garalgal at halatang galing sa pag-inom. Sa sino to? Huminga ng malalim si Amihan. Pinatatag ang kanyang boses. Lino, sabi niya. Ako to. Magkita tayo. Tayong dalawa lang. Pinili ni Amihan ang isang maliit at tahimik na coffee shop sa isang sulok ng syudad na bihirang puntahan ng mga tao. Isang lugar na walang ala-ala para sa kanilang dalawa. Neutral, ligtas, nauna siyang dumating. Nang pumasok si Lino, halos hindi niya ito nakilala. Ang dating makisig at aroganteng Lino Vergara ay wala na. Ang lalaking nakatayo ngayon sa may pinto ay payat. Ang kanyang mga mata ay lubog dahil sa kulang sa tulog. At ang kanyang damit, bagamat malinis, ay halatang lumana. Ang tanging natira sa kanya ay ang anino ng dating sarili. Nanginginig ang mga kamay nito habang papalapit sa lamesa. Nang umupo ito sa tapat ni Amihan, hindi ito makatingin ng diretso. Nakatitig lang ito sa ibabaw ng lamesa na para bang doon nakasalalay ang kanyang buhay. Salamat sa pagpunta, panimula ni Amihan. Ang kanyang boses ay kalmado at walang anumang emosyon. Hindi sumagot si Lino. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Bakit Lino? Tanong ni Amihan. Hindi galit kundi isang tunay na pagtatanong. Bakit mo hinayaan na mangyari ang lahat ng yon? Sa tanong na yon, gumuho ang lahat ng natitirang depensa ni Lino. Ang kanyang mga balikat ay nanghina at ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Dahil duwag ako, aminado niya, ang boses ay basag at puno ng pait. Dahil mas pinili kong maging anak kaysa maging asawa at ama. Tumingin siya sa wakas kay Amihan at nakita nito ang dalisay na pagsisisi sa kanyang mga mata. Natakot ako kay mama. Buong buhay ko, siya ang nasusunod. Ang pag-ibig niya ay may kondisyon, Ami. Kailangan kong maging perpekto. Kailangan kong sumunod. Noong dumating ka, ikaw ang unang bagay na pinili ko para sa sarili ko. At yun din ang bagay na pinakakinatakutan ko. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha. Patawarin mo ako, Ami. Patawarin mo ako sa bawat gabi na hinayaan kitang umiyak mag-isa. Patawarin mo ako dahil hindi kita naipaglaban. Patawarin mo ako dahil noong gabing iyon, tumalikod ako. Dapat ako ang sumalo sa'yo, pero ako pa ang nagtulak. Walang tigil siyang nagsalita. Ang mga salita ay bumubuhos na parang isang sirang gripo. Inamin niya ang lahat. Ang kanyang inggit, ang kanyang kahinaan, ang kanyang kasalanan. Inaasahan niyang sisigawan siya ni Amihan, sasampalin, o iiyak, ngunit nanatili lang itong tahimik, nakikinig. Ang katahimikan ni Amihan ay mas masakit pa sa kahit anong sigaw. Nang matapos si Lino, ang tanging maririnig ay ang kanyang mga hikbi. Huminga ng malalim si Amihan. Ang galit na inipon niya sa loob ng 5 taon ay parang bulang naglaho. Ang natira ay isang malawak na kapatagan ng kalungkutan. Tapos ka na. Tumango si Lino. Pinupunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Hindi kita mapapatawad, Lino, sabi ni Amihan, at bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ng lalaki. Hindi mo maaring hilingin sa akin na kalimutan ang sakit na ibinigay mo. Ang sugat na iniwan ninyo ay habang buhay kong dadalhin. Napayuko si Lino, talunan. Pero, pagpapatuloy ni Amihan, ayaw kong lumaki si Sinag sa isang mundong puno ng galit. Ayaw kong maging parte siya ng digmaan na ito. Tumingin si Amihan ng diretso sa mga mata ni Lino. Kaya heto ang alok ko, isang kasunduan. Ititigil ko ang lahat ng ito. Hindi ko na kayo hahabulin hanggang sa huling sentimo. Hahayaan ko kayong magsimula muli sa isang simpleng buhay, malayo dito.
Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Lino. Di talaga? May kondisyon, matigas na sabi ni Amihan. Una, legal mong isusuko sa akin ang lahat ng karapatan mo bilang ama kay Sinag. Sa papel, ako lang ang magulang niya. Pangalawa, sisiguraduhin mong ang nanay mo ay hindi na kailanman lalapit pa sa anak ko. Kahit anino niya, ayaw kong makita. Ang pag-asa sa mukha ni Lino ay agad na namatay. Ang isuko ang kanyang anak, iyon ang kabayaran. Pero, makikita ko pa ba siya? Tanong niya. Ang boses ay halos isang bulong na laang. Tinitigan siya ni Amihan ng matagal, na para bang tinitimbang ang kanyang kaluluwa. Maaari mong dalawin si Sinag, sabi ni Amihan. Bibigyan kita ng pagkakataong makilala siya. Ngunit may isang patakaran. Aano yon? Darating ka bilang si Lino, sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay pinal at hindi matitinag. Hindi bilang isang bergara. Tumayo si Amihan. Inilahad ang kanyang kondisyon na parang isang huling hatol. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Lino. Alam niyang wala itong pagpipilian. Tinalikuran niya ito at nagsimulang maglakad palabas ng coffee shop. Iniwan si Lino na mag-isa sa lamesa. Hawak ang bigat ng isang desisyon at ang pait ng isang kapatawarang hindi niya kailanman makakamit. Ngunit kasama ang isang napakaliit na sinag ng pag-asang maging isang ama balang araw. Lumipas ang ilang buwan. Ang pangalang Bergara ay unti-unti nang nawala sa kamalayan ng publiko, napalitan ng mga bagong balita at mga bagong iskandalo. Ang digmaan ay tapos na. Ngayon, si Amihan Salcedo ay nakatayo sa isang entablado, hindi bilang isang CEO na nag-uulat ng kita, kundi bilang isang babae na may misyon. Sa kanyang harapan, naroon ang mga mamamahayag, mga leader ng komunidad, at mga taong may sariling kwento ng pagbangon. Ang malaking telon sa kanyang likuran ay may nakasulat na mga salita. The Sinag Foundation, a beacon of hope for single mothers. Suot ang isang simpleng puting bestida. Huminga siya ng malalim bago magsalita sa mikropono. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng damdamin na hindi niya ipinakita sa loob ng maraming taon. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula niya. Marami sa inyo ang nakakakilala sa akin bilang si AS, ang pinuno ng Salcedo Innovations. Ngunit ngayon, narito ako sa harapan ninyo hindi bilang isang negosyante, kundi bilang isang ina. Bilang isang babaeng minsan nang nawalan ng lahat. Isang katahimikan ang bumalot sa bulwagan. 5 taon na ang nakalipas. Pagpapatuloy niya, hindi binabanggit ang mga pangalan, ngunit hinahayaan ang kanyang kwento na magsalita para sa sarili nito. Naranasan kong mawalan ng tahanan, ng pamilya, at halos mawalan ng karapatan sa aking sariling anak. Naranasan kong matulog sa lansangan, dala lamang ang sakit sa aking puso at ang panalangin na sana ay may bukas pa. Sa mga panahong yon, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng kawalan ng pag-asa. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa mga mukha ng mga tao sa audience. Nakita niya ang pag-unawa, ang awa, ang sarili nilang mga alaala ng sakit. Ngunit sa gitna ng kadiliman, sabi niya, ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas. May isang bagay na hindi nila nakuha sa akin. Ang pagmamahal ko para sa aking anak. Ang aking munting sinag ng pag-asa. At dahil sa kanya, bumangon ako, nagsumikap ako, lumaban ako. Huminga siya ng malalim. Ang paghihiganti ay isang malakas na motibasyon. Ngunit habang tinatahak ko ang daan na iyon, natuklasan ko ang isang mas makapangyarihang bagay, ang paghilom. At ang tunay na paghilom ay hindi nangyayari sa pamamagitan ng paniningil, kundi sa pamamagitan ng pagtulong. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang logo ng foundation.
Ito ang Sinag Foundation. Itinatag ito mula sa mga abo ng aking nakaraan para maging liwanag para sa mga kababaihan na dumadaan sa parehong dilim na aking pinagdaanan. Magbibigay tayo ng legal na tulong, suportang pinansyal, at kanlungan para sa mga single mothers at kanilang mga anak. Gagamitin natin ang yaman na dating ginamit para mangapi, para ngayon ay mag-angat ng buhay. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang mga kamera ay kumislap, ngunit ang mga mata ni Amihan ay nasa isang sulok lamang ng silid. Sa isang maliit na apartment sa kabilang panig ng syudad, nanonood si Imelda Vergara sa isang lumang telebisyon. Mag-isa siya. Nakikita niya ang dating manugang na kinamuhian niya. Ngunit ngayon, ang nakikita niya ay hindi isang kaaway. Nakikita niya ang isang babaeng mas matatag kaysa sa kanya. Isang babaeng ginawang lakas ang sakit habang siya ay nilamon ng sarili niyang pait. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming dekada, isang butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata ni Imelda Vergara, isang luha ng tunay na pagsisisi. Sa di kalayuan, sa labas ng bulwagan, nakatayo si Lino. Hindi siya pumasok. Hindi niya kayang harapin ang mundo ni Amihan. Ngunit mula sa isang screen sa labas, pinanood niya ang buong talumpati. Nakita niya ang babaeng sinayang niya at naramdaman niya ang bigat ng kanyang pagkakamali. Pagkatapos ng event, sa isang parke sa malapit, naganap ang unang pagdalaw niya. Sinag, may ipapakilala ako sa'yo, sabi ni Amihan, hawak ang kamay ng anak. Siya si Tito Lino mo. Lumapit si Lino. Ang puso niya ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Lumuhod siya para maging kapantay ng bata. Hello, Sinag. Tinitigan siya ni Sinag ng may pagtataka. Hello po. Walang pagkamuhi, walang takot. Tanging ang inosenteng kuryosidad ng isang bata. Iyon ang regalong ibinigay ni Amihan kay Lino. Ang pagkakataong magsimula muli, hindi bilang Vergara, kundi bilang si Lino lang. Pagkatapos ng press conference, habang papalubog na ang araw, nilapitan si Amihan ng kanyang anak. Mama, we're helping people, right? Tanong ng bata, ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa ginintuang kulay ng papalubog na araw. Yumuko si Amihan at niyakap ang kanyang anak ng mahigpit. Ang lahat ng sakit, lahat ng hirap, ay nagkakahalaga para sa sandaling ito. Oo, anak, bulong niya. Oo, ginagawa nating mga sinag ng araw ang malulungkot na bituin. Ang hangin ay sariwa at may amoy ng alat. Ang tunog ng mga along humahampas sa dalampasigan ay isang pamilyar na musika sa pandinig ni Amihan dito sa Baryo Tala. Kung saan siya lumaki, tila mas mabagal ang pag-ikot ng mundo. 1 taon na ang lumipas mula nang itatag ang Sinag Foundation. Ang Salcedo Innovations ay mas matatag kaysa dati, ngunit natutunan na ni Amihan na ibalanse ang kanyang oras. Hindi na siya ang reynang yelo na nabubuhay sa trabaho. Mas madalas na siyang umuuwi ng maaga at tuwing weekend, sila ni Sinag ay umuuwi dito sa probinsya, sa isang maliit ngunit magandang bahay na ipinatayo niya sa tabi ng dagat. Mama, mas mabilis ako sa'yo. Sigaw ng 6 na taong gulang na si Sinag. Tumatakbo sa basang buhangin, hinahabol ang paurong na alon. Ang tawa niya ay sinasabayan ng hangin. Dahan-dahan lang anak, natatawang sagot ni Amihan, hinahayaan ang kanyang mga paa na mabasa ng dagat. Wala na ang mga stiletto at power suit. Ang suot niya ay isang simpleng puting bestida at ang kanyang mga paa ay walang sapin. Ramdam ang bawat butil ng buhangin. Umupo siya sa isang banig na nakalatag sa ilalim ng isang puno ng niyog at pinanood ang kanyang anak. Sa mga sandaling tulad nito, nararamdaman niya ang tunay na kapayapaan. Ang kapayapaang hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Ang paghihiganti ay tapos na. Ang sakit ay naroon pa rin. Isang peklat na hindi na mawawala, ngunit hindi na ito kumikirot. Ito ay isa na lamang paalala ng kanyang pinagdaanan.
Isang testamento ng kanyang katatagan. Hindi na niya muling nakausap si Imelda. Ngunit nabalitaan niya mula kay Lino na ang matanda ay namumuhay ng tahimik, mag-isa, sa isang maliit na apartment. Hindi na ito nagtangkang lumapit kay Sinag. Marahil, sa kanyang sariling paraan, natagpuan na rin nito ang isang uri ng pagsisisi. Si Lino naman ay regular na dumadalaw kay Sinag, isang beses sa isang linggo. Tinupad nito ang kanyang pangako. Dumadating ito bilang si Tito Lino, hindi bilang isang Vergara. Naglalaro sila, nagkukwentuhan, at sa bawat pagbisita, nakikita ni Amihan ang unti-unting paghilom sa mga mata ni Lino at ang dahan-dahang pagbuo ng isang bagong ugnayan sa pagitan ng mag-ama. Isang ugnayang hindi nabahira ng kasakiman ng nakaraan. Naramdaman ni Amihan na may tumabi sa kanya, si Mateo, na hindi lang niya assistant kundi matalik na kaibigan na rin, ay may dalang 2 baso ng buko juice. Mukhang masaya ang piloto natin, sabi ni Mateo, nakangiti habang pinapanood si Sinag. Sobra, sagot ni Amihan. Salamat sa lahat, Mateo. Hindi ko mararating ito kung wala ka. Trabaho ko lang po yun, ma'am, sabi ni Mateo. Ngunit ang ngiti sa kanyang mga mata ay nagsasabing higit pa roon ang kanilang samahan. Tumingin si Amihan sa malawak na karagatan, sa dako kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Naalala niya ang batang Amihan na nangangarap sa dalampasigang ito. Ang pangarap niya noon ay isang simpleng bahay na puno ng pag-ibig. Sa isang paraan, natupad pa rin ito. Hindi man sa paraang inasahan niya, ngunit heto siya ngayon, sa isang bahay na puno ng pag-ibig. Ang dalisay na pag-ibig ng isang ina para sa kanyang anak, ang pagmamahal ng isang tapat na kaibigan, at ang bagong pag-ibig para sa kanyang sarili. Lumapit si Sinag sa kanila, pagod na sa pagtakbo, at yumakap sa kanyang ina. Mama, gawa tayo ng sandcastle. Sige anak, sabi ni Amihan. Ginulo ang buhok ng bata. Gagawa tayo ng pinakamalaking kastilyo. Mas malaki kaysa sa lahat ng mga gusali sa Maharlika. Habang magkasama silang nag-iipon ng buhangin, hinahayaan ng mga butil na dumaloy sa kanilang mga daliri, naintindihan ni Amihan ang lahat. Ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang pagwasak sa kastilyo ng iyong mga kaaway. Ang pinakamatamis na paghihiganti ay ang pagtatayo ng sarili mong kaharian, hindi mula sa bato at bakal, kundi mula sa pag-asa, kapatawaran, at pagmamahal. Isang kaharian kung saan ikaw ang reyna, hindi ng kapangyarihan, kundi ng sarili mong kaligayahan. Ang hangin, ang Amihan, ay marahang umihip. Dala ang pangako ng isang bagong simula. At dito po nagtatapos ang kwento ni Amihan sa ang reyna ay nagbabalik. Isang kwentong nagturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa taas ng ating narating, kundi sa lalim ng ating pinagbangunan. Ipinakita sa atin na ang puso, kahit gaano pa kadurog, ay may kakayahang maghilom, at ang pinakamatamis na tagumpay ay ang kapayapaang matatagpuan sa pagpapatawad. Hindi para sa iba, kundi para sa ating sarili. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Naway may aral kayong napulot sa kwentong ito. Ibahagi nyo naman po sa comment section sa ibaba kung anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso. At kung meron kayong gustong marinig na tipo ng kwento sa susunod, huwag po kayong mahiyang mag-suggest. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!